Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po nating pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 2161-2180. Kabanata 2161. Sumali sa sagradong organisasyon. Tama iyan. Oh, nasaan na siya? Tanong ni Edmund. Umalis na siya sa eksena. Ano? Umalis na ba siya? Inaasahan kong makilala ang mga taong paulit-ulit na nagnakaw ng kulog ng The Cardinal Hall. I wanted to see him in action against the progenitor too, sagot ni Edmund. Sir, ang maapoy na demonyo ay nagtatrabaho sa tabi ni Levi. Malamang nagtulungan silang dalawa para talunin ang progenitor. Nagsalubong ang mga kilay ni Edmund. Hindi, nagkakamali ka. Mayroong higit sa dalawa sa kanila. Sa katunayan, pakiramdam ko, 18 tao. Mayroon pang 18 tao. Gulat na sigaw ng lahat. Mukhang talagang tinutupad ng The Cardinal Hall General ang kanyang pangalan. Hindi man lang namin alam ang tungkol sa pagkakaroon ng 18 lalaki. Pagkatapos ng lahat, ang Cardinal Hall General ay isang inaasahang miyembro ng mga banal na brigadier. Siya ay may kahanga-hangang kasanayan. Hindi ako makapaniwala na nakuha niya ang ganoong detalyadong impormasyon sa isang kisap mata. Kasabay nito, napagtanto ang grupo. Mukhang tumagal ng 20 mandirigma upang labanan ang progenitor. Hindi ito nakamit ni Levi ng mag-isa. Sa bagong kaalaman ito, mas nakaramdam ng ginhawa ang mga miyembro ng The Cardinal Hall. Kung si Levi ang tanging puwersa sa likod nito, mapapahiya sila. Malayo-layo na siguro ang nilakbay nila. Sundan mo ako. Susubaybayan natin ang progenitor. At saka, ipakalat ang balita na tumakas ang ninuno. Pagkaraan ng ilang sandali, tiyaking sasabihin mo sa Cardinal Hall ang may pananagutan sa mahusay na gawaing ito. Utos ni Edmund. Muli, ninakaw ng Cardinal Hall ang lahat ng kaluwalhatian. Ha, sir, hindi mo ba babanggitin si Levi? Tanong ng isa niyang tauhan. Bakit ko naman siya paakyatin? Sinusubukan mo bang ipahiya muli ang The Cardinal Hall? Hindi ba sapat para sa iyo ang mga nakaraang kahihiyan? Sinaman ng tingin ni Edmund ang lalaki. At saka, ang anak ni Levi ay nasa The Cardinal Hall. Makatarungan lang na kunin natin ang kaunting kredito. Matapos ang paliwanag ni Edmund, walang nang ahas na magpahayag ng maraming beses. Gayunpaman, walang pakialam si Levi tungkol dito. Kung tutuusin, inaakala pa rin ng karamihan na patay na siya. Masama kung malalaman ng publiko na si Levi ang nagpal-ayes sa progenitor. Nang kumalat ang insidente sa Golden Port Island, nabigla ang buong mundo. Hindi sila makapaniwala na ang progenitor ang dahilan ng sakuna. Dahil sa kung paano kumalat ang balita na parang napakalaking apoy, hindi na may tatago ni Redunst ang bagay na ito na lihim. Nang hihinayang, humakbang sila pasulong upang kumpirmahin ang kredibilidad ng pag-iral ng ninuno. Bukod pa rito, inihayag nila na ang malaking sakuna na sumakit kay Redunst ay nalutas sa isang kisap mata. Gayunpaman, ang mundo ay natigilan at natakot sa kakayahan ni Erudia na harapin ang sakuna na ito sa napakalaking panahon. Ano? Wala sa panganib ang Golden Port Island. Saan tumakas ang ninuno? Hindi makapaniwalang sigaw ni Shaz nang matanggap niya ang balita. Noong una, naisip niya na ang ninuno ang magpapaluhod kay Erudia. Sa kabaligtaran, nalutas nila ang isyong ito ng mas mabilis kaysa kay Redunst. Paano ito nangyari? Hindi kami sigurado sa kasalukuyang kinaroroonan ng progenitor. Isa itong bagay na iniimbestigahan pa. Gayunpaman, sinong mag-aasam na malulutas ni Erudia ang nangyaring ito sa pinakamaliit na panahon? Nakaramdam ng matinding galit si Cyan. I've plotted this for ages. Sa kabila nito, sinira nila ang lahat ng aking mga plano nang walang anumang pagsisikap. Paanong madaling itaboy ang ninuno? Ito ay imposible. Bumantong hininga si Cyan. Sir, ngayon lang po kami nakatanggap ng latest updates.
Mukhang ang Cardinal Hall ang may pananagutan sa pagtataboy sa progenitor. Ang Cardinal Hall General mismo ang dumating sa pinangyarihan. Bumalatay sa mukha ni Shaz ang pagtataka. Nakikita ko, bulalas niya, ang Cardinal Hall ay palaging gumagamit ng maraming trump card. Una, naroon ang hindi maarap na Elder Celia. Ngayon, itinalaga na nila ang The Cardinal Hall General para harapin ang progenitor. Nakikita kung paano umuunlad ang mga bagay, hindi na kailangang mag-alala, kailangan lang nating idirekta ang ating focus kay Archulea. Pagkaalis ni na Cyrus at Levi, muli silang nagsama-sama kasama ang 18 madilim na anghel. Ang 18 madilim na anghel ay nanirahan sa pakikipaglaban. Alam mo naman kung bakit tayo nandito, di ba? Gusto naming sumali sa Sacred Organization. Sa kanilang lubos na pagkagulat, ngumiti si Levi ng magandang loob. Sige, mas masaya akong makasama ka. Manguna ka na. Napanganga sila sa maluwag niyang tugon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2162. Mr. X, napatulala ang 18 madilim na anghel. Ipinapalagay nila na susundin lamang ni Levi ang kanilang mga utos pagkatapos ng madugong labanan. Naghanda pa silang i-blackmail siya. Gayunpaman, pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi ito kapanipaniwala, bakit siya nagpasakop sa amin ng ganoon kadali? Nataman ba ang ulo niya? Kakaiba ang kinikilos niya. Tinitigan siya ng mga ito nang hindi makapaniwala. Napangiti si Levi dahil sa pagtataka nilang mga tingin. Nakalimutan mo ba na nasa kamay mo ang asawa ko? Wala naman ako sa posisyon para hindi sumang-ayon, di ba? Hindi ako tanga na hindi marunong magbasa ng kwarto. Sa ngayon, ang pagsama sa iyong mga order ang pinakaligtas kong taya. Nawala ang kanilang mga hinala nang marinig nila ang pangangatwiran ni Levi. Kung tutuusin, si Zoe ang top priority ni Levi. Ano naman sa kanya? Napatingin ang 18 angels kay Cyrus. Ako ang subordinate ni Maestro. Susundan ko siya kahit saan siya magpunta, deklara ni Cyrus. Okay, labas na tayo. Sa pamamagitan nito, ang grupo ay nagtungo sa Sacred Organization. Matapos ang mahabang paglalakbay sa dagat, sa wakas ay dumaong ang cruise ship sa Archulea. Gayunpaman, walang nakakaalam tungkol sa katotohanang nakatago sa loob ng cruise ship. Nang makarating ito sa daungan, nagpa siya ang ilang mandaragat na imbestigahan ang barko. Sa kanilang sindek, nadatnan nila ang ninuno na naghihintay. Nang walang anumang pagkaantala, sinimulan ng progenitor ang isang bloodbath na umaabot mula sa daungan hanggang sa lungsod. Ang dami ng nasawi ng mga inosenteng sibilyan na naging biktima ng massacre sa progenitor ay nakakabigla at hindi maarap. Bilang tugon, ipinadala ni Archulea ang kanilang pinakamalakas na mandirigma upang labanan ito. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, ang mga mandirigmang Archulin ay walang pagkakataon laban sa walang awa na progenitor. Bukod dito, hindi kilala si Archulea sa kanilang mga martial artist o lakas ng militar. Kaya naman, nabigo silang masupol ang uhaw sa dugo na progenitor. Kahit na matapos ay deploy ang pinakabagong mga armas at pinakamalakas na mandirigma, hindi ito nagtagumpay. Sila ay sadyang walang kapantay sa napakatinding lakas ng ninuno. Higit pa rito, mas malakas ang progenitor dahil nagawa nitong magpista ng dugo. Ang progenitor Levi at ang grupong nagkita muli sa Golden Port Island ay namutla kung ihahambing sa mga tuntunin ng kakilakilabot na lakas na hawak ng kasalukuyang isa kay Archulea. Nawala si Archulea dahil wala na silang pagpipilian. Kasabay nito, kumalat sa ibayong dagat ang balita ng trahedya ni Archulea. Kaagad, nag-alok ng tulong ang ilang bansang kaalyado ni Archulea. Pagkatapos ng lahat, ang kapahamakan ni Archulea ay nagdadala din sa kanilang sarili. Kung ang progenitor ay nagtagumpay sa pagdurog kay Archulea, ang ibang mga bansa ay babagsak din na parang mga domino. Ngunit muli, ang mga resulta ay pareho. Kahit gaano pa karaming lalaki ang ipinadala nila upang labanan ang ninuno, ang nagbabalik lamang ay ang malamig na mga bangkay ng tropa. Kahit na ang pinagsama-sama ay maaaring halos hindi maglagay ng gasgas sa balat ng ninuno. Sa bingit ng pagbagsak, nagpapadala si Archulea ng pakiusap sa ibang bansa, na nakikiusap sa mga mandirigma sa buong mundo na nag-alok ng kanilang tulong. Ang taong magwawakas sa ninuno ay makakatanggap ng magandang gantimpala bilang kapalit.
Kahit na ang kanilang mensahe ay nai-broadcast sa mundo, katahimikan ang tanging tugon na natanggap ni Archulea. Alam ng lahat na ang pakikipaglaban sa progenitor ay nagtataguyod lamang ng kamatayan. Walang sapat na hanggal na kumatok sa pintuan ng kamatayan. Iilan lamang sa mga bansa ang maaaring magkaroon ng pagkakataon laban sa progenitor. Ang mga kilalang bansang ito ay Zarain o Erudia. Sa gayong magulong panahon, pinagtibay ng lahat ang doktrina ng isolationism. Noong una, gustong mag-alok ng tulong ng mga Dragonites. Kaya naman, dinala nila ang panukalang ito sa The Cardinal Hall. Gayunpaman, tinanggihan ni Edmund ang panukala ng walang dalawang isip. Ang kanyang mga dahilan ay simple, umiiral lamang ang Cardinal Hall para protektahan si Erudia. Hindi nila isasama ang kanilang sarili sa ibang mga bagay, lalo na kapag ito ay isang internasyonal na kapakanan. Itigil ang pagsisikap na makialam kay Archulea at itoon ang iyong pansin kay Erudia sa halip, sigaw ni Edmund. Ang kanyang mahigpit na mga salita ay isang malinaw na babala sa mga Dragonites. Dahil pumikit si Erudia kay Archulea, sumunod naman ang iba. Bagamat si Redunst ay nasa isang medyo matatag na posisyon, sila ay nasa huling yugto din ng negosasyon. Sa kabila nito, wala silang karanasan at hindi sila makapag-alok ng kanilang tulong. Bumalik sa Lab of Gods, lahat ng kanilang atensyon ay natuon ng husto sa lumalalang sitwasyon ni Archulea. Sir, mukhang walang magawa si Archulea ngayon. Kahit na humihingi ng tulong, wala silang natanggap, ulat ni Jester King. Si Shaz, nakilala rin sa kanyang codename, Mr. X, ay malamig na tumawa nang bumagsak si Archulea sa kapahamakan. Ito ang resulta na gusto kong masaksihan. Bilasan mo, iPhone mo ako sa leader ni Archulea. Gusto ko siyang makausap, utos niya. Ngumisi si Jester King. Alam ko na ang gagawin mo. Magmumungkahi ka ng isang plano para matulungan sila sa sitwasyong ito, hindi ba? Gayunpaman, may mga kondisyon na dapat nilang tuparin. Tama ka. Tutulungan ko lang si Archulea kung matutugunan nila ang lahat ng kondisyon ko, sagot ni Mr. X sabay tango. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2163. Daan lang siya. Naging seryoso ang mga tao kay Archulea nang makatanggap sila ng tawag mula sa Lab of Gods. Maaari kaming tumulong sa pag-aalaga sa progenitor, ngunit nasa amin ang aming mga kondisyon, sinabi ni Mr. X. Oo naman, sasang-ayon kami sa alinman sa iyong mga tuntunin. Tuwang-tuwang saad ni Archulea. Humalaklak si Mr. Huwag masyadong mabilis magsabi ng oo. At least pakinggan mo ang sasabihin ko. Ano ang iyong mga kondisyon? Aayusin ko yung krisis mo. Bilang kapalit, bibigyan mo kami ng access sa Doomsday Seed Vault. Natahimik ang tao matapos marinig kung paano ni Mr. Ang Doomsday Seed Vault ng Archulea ay sikat sa iba't ibang uri ng mga buto na nilalaman nito, parehong mula sa nakaraan at sa kasalukuyan. Ang ilan sa mga buto ay libo-libo at milyon-milyong taong gulang, at may mga alingongaw na umiikot tungkol sa lugar na naglalaman ng mga gene bank at maraming mga espesyal na eksklusibo sa Archulea. Ang Doomsday Seed Vault ay naglalaman din ng toneladang makasaysayang artifact at naging susi sa hinaharap ni Archulea. Si Archulea ay talagang nakatamtaman sa iba pang mga bansa, at kahit si Zarain ay hindi talaga nakikilala ang mga ito. Gayunpaman, ang mga nakikita sa Doomsday Seed Vault nito ay nangyayari kaya't ang lahat ng iba pang mga bansa ay nagnanais nito. Dahil dito, itinoon ni Archulea ang lahat ng depensa ng bansa sa Doomsday Seed Vault, at maging ang Lab of Gods ay hindi nang ahas na guluhin sila. Matagal nang pinagmamasdan ng Lab of Gods ang Doomsday Seed Vault, ngunit hindi ito makuha dahil pinanatili itong lubos na protektado ni Archulea. Sa lahat ng nangyari, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon ang Lab of Gods na makipag-ayos sa isang deal kay Archulea. Ayos lang, bibigyan kita ng panahon para pag-isipan ito. Sana lang ay kayanin mo ang tulong namin. Nakangiting sabi ni Mr. X at agad na binaba ang tawag. Sa ngayon, si Archulea ang may mga langgam sa pantalon. Ang progenitor ay lalong nagiging mapanganib habang lumilipas ang panahon, at iyon ang isang bagay na ayaw ni Archulea. Maghintay ka, tatawagan nila tayo. Hindi nagtagal bago nakatanggap si Mr. X ng tawag mula sa mga tao sa Archulea at sinimulan ang kanilang negosasyon.
Sumang-ayon si Archuleta na bigyan sila ng access sa Doomsday Seed Vault sa loob ng limitadong panahon, at kung sakali ay nagkaayos sila sa loob ng 3 buwan. 3 buwan ay sapat na para sa amin. Sa aming teknolohiya at kasanayan, magagawa naming gayahin ang buong vault. Pumayag si Mr. X sa kondisyon at nagtungo kay Archuleta kasama si Jester King at isang wizard. Hindi, maglalaan kami ng aming mga matamis na oras sa pagpunta sa Archuleta. Iyon ay dapat maglagay ng higit pang presyo sa kanila. Sa halip na mabilis na ilabas ang progenitor, nagplano si Mr. X na itigil at i-drag ang mga palabas na palabas. Samantala, sinabi ni Archuleta na lulutasin ng Lab of Gods ang kanilang issue para sa kanila, na ikinagulat ng mga tao nito. Alam nila na ang Lab of Gods ay hindi papayag na tumulong maliban kung sila ay tumayo upang makakuha ng isang bagay mula dito. Ang mga bagay ay magulo sa The Cardinal Hall habang ang ilan sa mga kinatawan mula sa Dragonites ay pinapuna si Edmund. Nagbago ang mga bagay, sir. Hindi ka maaaring maghintay hanggang si Erudia ay nahaharap sa isang krisis bago kumilos. Kailangan mo ring makialam sa mga gawain nito at gumawa ng mga plano ng maaga. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito maaari tayong umangkop sa mga pagbabago. Kunin ang Lab of Gods at Archuleta halimbawa. Malamang na binigyan nila sila ng access sa Doomsday Seed Vault. Isipin na lang kung gaano kalaki ang mapapakinabangan natin kung bibigyan nila tayo ng access. Pinakinggan nga ni Edmund ang kanilang payo, ngunit ang tanging nagawa niya ay bumantong hininga habang sinasabi, "Tama ka, ngunit huli na ang lahat ngayon. Ang magagawa lang natin ay panoorin habang papalapit ang Lab of Gods." Samantala, si Levi at ang 18 madilim na anghel ay dumaan kay Archuleta patungo sa Sacred Organization na matatagpuan sa Nothana. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2164. Hinahabol ang ninuno. Anong nangyayari kay Archuleta? Nagulat ang lahat sa pagkawasak sa harap ng kanilang mga mata. Titignan ko. Hindi nagtagal ay alam ni Cyrus ang lahat ng nangyari. Ang progenitor ay lumalaganap dito, at si Archuleta ay walang mga mandirigma na maaaring mag-alis sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, sumang-ayon ang Lab of Gods na tumulong sa kanila, aniya. Tumawa si Deathfiend. Mukhang hindi kumpleto ang impormasyon mo. Pumayag lang ang Lab of Gods na tulungan si Archuleta dahil bibigyan sila ng access sa Doomsday Seed Vault. Ikaw, nasanay na si Levi sa kanilang maliliit na alitan noon. Wala itong kinalaman sa amin. Ituloy na lang natin ang ating paglalakbay. Nagmamadali siyang makita si Zoe at wala siyang pakialam sa mga bagay na iyon dahil wala itong epekto kay Erudia. Sumang-ayon ang 18 madilim na anghel sa pahayag ni Levi dahil gusto nilang ibalik siya ng ligtas bago pa mangyari ang anumang bagay. Dito tayo dadaan. Sige. Tara na. Pagkatapos ay dumiretso ang grupo sa lungsod, napagtanto lamang na may mali nang makarating sila sa sentro ng lungsod. Masyadong tahimik ang buong lugar, at walang tao sa paligid. Isang hindi maipaliwanag na takot ang bumalot sa hangin habang ang isang helicopter na umaaligid sa kalangitan ay nagbigay ng babala, atensyon sa lahat ng mga sibilyan, mangyaring lumikas kaagad sa lugar. Noon nila napagtanto na ang lahat sa lungsod ay inilikas bilang tugon sa pagdating ng ninuno. Mabilis na umalis ang helicopter sa lugar matapos bigyan ng babala si Levi at ang mga nakapaligid sa kanya. Sa palagay mo ba ay magiging kapos-palad tayong makaharap sa progenitor? Curious na tanong ni Deathfiend. Ito ay wala sa aming negosyo. Let's continue on our course, sabi ni Levi habang patuloy silang walang pakialam sa mundo. Boom! Ang sumunod na nalaman nila, ang paligid nila ay nababalot ng malakas na amoy ng dugo, at ang ninuno ay lumitaw mula sa sulok ng kalye. Dahil sa paglikas ni Archuleta, ang ninuno ay hindi nakakita ng kahit isang tao na maaari niyang sumipsap ng dugo mula noong siya ay dumating. Dahil dito, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik nang makita niya si Levi at ang iba pa, at lumapit siya sa kanila habang umaangal ng malakas. Wala siyang ibang hinanggad kundi sipsipin ang lahat ng kanilang dugo na tuyo. Nagpalitan ng tingin si Levi at ang iba pa habang sabay na bumantong hininga. Iiwan ka na sana namin, pero gusto mong sipsipin ang dugo namin. Anong gagawin natin, guys? Sipin mo ang asterisk S niya, do. Ano pa ba ang dapat nating gawin?
Habang papalapit sa kanila ang ninuno, napagtanto niya ang biglang pagbabago ng hangin sa kanilang paligid. Teka, ang mga taong ito ay hindi ordinaryong tao. Katawa-tawa silang makapangyarihang martial artist. Maging ang progenitor ay nagulat dahil wala sa mga elite na ipinadala ni Archulea para pigilan siya sa kahit saan malapit sa antas ng lakas na ito. Boom! Ang progenitor ay pinalipad sa pamamagitan ng isang suntok mula kay Levi bago siya nakapag-react sa oras. Ang iba naman ay sumugod at pinagpatuloy ang pagbugbog sa kanya, na nagbigay sa kanya ng oras para makahinga man lang. Sa kabila ng pagiging mas malakas kaysa sa buong Golden Port Island, ang progenitor sa lalong madaling panahon ay natagpuan ang kanyang sarili na nalulula kay Levi at sa iba pa. Napagtatanto na siya ay lubos na nalampasan, ang progenitor ay mas nakakaalam kaysa magpatuloy sa pakikipaglaban at sinubukang umatras. Hindi ka madaling makatakas, pwede na nating iwan ang isa't isa, pero kailangan mo lang kaming guluhin, ha? Walang paraan na hahayaan ka naming makatakas ngayon. Kaya lang, hinabol ng grupo ang progenitor at desidido silang sipin ang kanyang A*S. Natulala ang lahat ng Archulea sa nakita nila dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng taong humahabol sa progenitor sa halip na sa kabilang banda. Ang mga lalaking iyon ba ay mula sa Lab of Gods? Tanong ng isang taga-Archulea. Hindi pa rin namin makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi pa dumarating ang mga lalaki mula sa Lab of Gods. Okay. Pansamantalang ilihim ang impormasyong ito. Tingnan natin ang kalagayan ng progenitor ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2165. Maaari kang bumalik ngayon. Iyon ang unang pagkakataon na ang progenitor ay nasa ganoong desperado na kalagayan, at lahat ng tao kay Archulea ay nabigla nang makita siyang tumakas. Hindi ba iyan ang progenitor? Sino ang mga taong ito? Paano sila sapat na malakas upang talunin ang progenitor ng labis? Hindi ito kapanipaniwala. Ang progenitor ay halos tumakbo sa kalahati ng Archulea, ngunit si Levi at ang kanyang grupo sa kalaban ay nahuli at nagpatuloy sa pagkatalo sa kanya. Sarili mo lang ang dapat sisihin dito, progenitor. Dumadaan lang kami at wala man lang intensyon na saktan ka, pero sinubukan mo kaming salakayin at sipsipin ang dugo namin. Sa pag-iisip na iyon, lahat ng 20 sa kanila ay nagpatuloy sa kanilang pag-atake sa ninuno. Dahil silang lahat ay may karanasang manlalaban, ang kawalan ng kapangyarihang offensiba ng progenitor ay nagresulta sa pagtanggap niya ng isang panig na pambubugbog. Bagamat nakaligtas ang ninuno sa pag-atake dahil sa likas na katangian ng kanyang katawan, naramdaman niya ang sakit sa bawat suntok at nababaliw na siya dahil dito. Sa kalaunan, ang progenitor ay gumawa ng isang baliw na sugod papunta sa bangin at tumalon diretso sa karagatan upang takasan si Archulea, isang bansang hindi na siya maglalakas loob na magpakita kahit kailan. Sa wakas ay nailabas na ni Levi at ng iba pa ang kanilang galit matapos itaboy ang ninuno. Hindi nila alam, ang kanilang mga aksyon ay nagresulta sa kanilang pagiging bayani ng Archulea, at agad na dumating ang isang kinatawan mula sa Archulea upang pasalamatan sila sa paglutas ng krisis. Lahat kayo ay mga babae sa amin, at tiyak na babayaran namin ang pabor sa uri. Siyempre, hindi tatanggihan ni Levi ang kanilang mabait na alok. Idineklara niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Erudian at sinabing tatawagan niya si Archulea kung kailangan niya ng kanilang tulong. Dahil may utang na loob si Archulea kay Levi, kailangan nilang ibigay ang kanilang walang kondisyong tulong kapag ipinatawag. Masayang obligado si Archulea sa pagpasok iyon at nag-alok pa na mag-host ng isang engranding selebrasyon para pasalamatan sila, ngunit tinanggihan ni Levi ang alok dahil nagmamadali siyang makita si Zoe. Kaya lang, iniwan ni Levi at ng kanyang grupo si Archulea habang ang mga mamamayan nito ay masayang nagsasaya. Gayunpaman, nagpasya silang panatilihing lihim ang balita ng pagkatalo ng progenitor ng ilang sandali pa. Higit pa rito, nagpatuloy si Archulea sa paglabas ng salita na hindi na nila nakita ang pag-atake ng progenitor dahil ayaw nilang malaman ang Lab of Gods kung ano ang nangyari. Sa wakas dumating si Mr. X at ang kanyang mga tauhan pagkalipas ng kalahating araw. Natarante siya nang makitang walang sino mang taga-Archulea ang sumalubong sa kanila. Ano ang nangyayari? Sa lohikal na pagsasalita, dapat na lumuhad si Archulea sa harap natin at humihingi ng tulong sa pagsubok na ito.
Bakit walang tao dito para ay welcome kami? Ito ay talagang kakaiba. Makipag-ugnayan sa kanila at puntahan nila ako kaagad. Bilisan mo, galit na sigaw ni Mr. X. Mabilis na nakipag-ugnayan si Jester King kay Archulea, ngunit walang sumalubong sa kanila hanggang sa makalipas ang halos 1 oras. Galit na galit si Mr. X sa dami ng kawalan ng respeto mula kay Archulea, ngunit pilit na pinipigilan ang kanyang galit habang malamig na nagtanong, ano ang ginagawa ninyo? Bakit mo kami paghihintayin ng matagal? Gusto mo bang tulungan kita kahit kailan? Nag-abala kami sa pag-aayos ng ilang bagay. Sabi ng mga lalaki mula kay Archulea. Nag-aalaga ng ilang bagay. Hindi ba ang progenitor ang iyong pangunahing pinagkakaabalahan ngayon? Ano ang iba pang mga bagay na maaari mong maging abala? Si Mr. X ay nasa bingit ng sumabog sa galit sa puntong iyon. Nagpalitan ng tingin ang mga lalaki at awkward na sumagot, nothing much, really. Kinukumpirma lang namin ang mga casualties at damages, yun lang. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Bakit ninyo ginagawa ito kung ang ninuno ang nakikita banta ninyo? Pumunta kami dito para tulungan kayong lahat, at wala ni isa sa inyo ang nag-isip na tanggapin kami. Gusto mo bang tulungan ka naming tanggalin ang progenitor o hindi? Si Mr. X ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Nako, hindi na mahalaga. Pwede na kayong bumalik ngayon. Sagot ng mga lalaki, iniwan ni Mr. X at iba pa mula sa Lab of Gods na tulala dahil sa gulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2166. Pagdating Sacred Organization. Ano? Kakasabi lang ba nila sa amin na bumalik pagkatapos naming maglakbay ng ganito kalayo para tumulong? What the hell? Sigurado ka bang gusto mong bumalik tayo? Tanong ni Mr. X habang diretsyong nakatingin sa mga Archulin. Oo, tama iyan. Sinabi namin sa iyo na bumalik ka. Hindi mo ba narinig sa unang pagkakataon? Walang pakialam na sagot nila. Mabuti, aalis na kami. Kayo ay mag-isa kasama ang ninuno. Hindi nasasali ang Lab of Gods. Dahil sa galit, determinado si Mr. X na turuan ng leksyon si Archulea at naghanda kaagad na umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Oh, ang ninuno, hindi ka namin kailangan para tulungan kaming tanggalin siya. Kami na mismo ang nag-alaga sa kanya. Panunuya na sabi ng mga Archulin. Ano? Sabay-sabay na napalingon si Mr. X at ang kanyang mga tauhan. Ano ang ibig mong sabihin na inalagaan mo ang progenitor? Paano ito posible? Wala man lang kaming nagawa para tumulong. Tanong niya na bakas sa mukha niya ang pagkalito. Anong kinalaman niya sa pagtulong niyo? Hindi mo iniisip na ikaw lang ang may magagawang humawak sa ninuno, hindi ba? Tanong ng mga Archulin na may halong panghahamak sa kanilang mga mata. Noon lang inilabas ni Archulea ang balita ng pagkatalo ng progenitor, at mabilis na nakumpirma ni Jester King na may ibang tumulong kay Archulea na tanggalin siya. Ang krisis sa Archulea ay nalutas nang tumakas ang progenitor sa bansa, at walang nakakaalam kung saan siya papunta. Sino ang tumulong sa iyo na tanggalin ang progenitor? Si Mr. X at ang iba pa ay napaka-curious. Hindi rin namin talaga alam kung sino sila. Ang alam lang namin ay galing sila kay Erudia. Nagliwanag sa galit ang mga mata ni Mr. X nang marinig niyang binanggit nila si Erudia. Damn it, Erudia na naman. Galit na galit niyang sigaw. Una, ang krisis sa Golden Port Island ay mabilis na nalutas, at ngayon ang krisis din sa Archulea. Damn it, sinira ni Erudia ang mga plano ko sa pagkuha ng Doomsday Seed Vault. Kung alam lang ni Mr. X na si Levi ang may kagagawan nito, mas lalo siyang magagalit. Mangyaring bumalik at kalimutan ang tungkol sa pagkuha ng access sa aming Doomsday Seed Vault. Alam naming lahat na may kinalaman kayo sa insidente ng progenitor. Sa kalaunan, si Mr. X ay walang pagpipilian kundi ang umalis kasama ang kanyang mga tauhan sa pagkatalo. Kailangan nilang gumawa ng isa pang plano para makuha ang Doomsday Seed Vault. Samantala, ang mga Dragonites sa The Cardinal Hall ay nakatanggap ng balita tungkol sa krisis sa Archulea na niresolba. Mga Erudian ba ang tumulong sa kanila? Sino kaya ito? Habang sinusubukang alamin ni Edmund at ng iba pa kung sino ang gumawa nito, dumating ang isa pang messenger at nagulat, si Levi ang may gawa nito. Sinabi lang niya sa The Cardinal Hall na gusto niyang umakyat tayo at kumuha ng kredito para dito.
Nawalan ng isip ang lahat sa The Cardinal Hall nang marinig iyon. Ano? Yung B** starred. Kailan pa kailangang tanggapin ng Cardinal Hall ang kanyang mga nagawa? Sobra na talaga si Levi this time. Talagang hindi niya iginagalang ang The Cardinal Hall. Walang paraan na kumukuha kami ng kredito para dito. Biglang tumawa si Edmund at sinabing, mabuti naman kung ganoon. Kukunin namin ang kredito para dito tulad ng sinabi ni Levi. Ilabas mo na kami ang nagresolba sa krisis ng progenitor sa Archulea. Pero, sir, ang iba ay nag-aatubili na gawin ito. Hindi mo ba nakikita na sinasadyang kotsain tayo ni Levi? Kung ganoon, dapat lang tayong sumabay sa agos at gawin ang sinasabi niya. Mas nagiging interesado ako kay Levi ngayon. Ilang oras na lang at makikilala ko na rin itong kalaban ko. Nakangiting sabi ni Edmund. Hindi nagtagal ay inihayag ng Cardinal Hall na sila ay nagresolba sa krisis sa Archulea, at lahat ay naniwala sa kanila, kasama na si Mr. X mismo. Sa pagkakaalam niya, walang iba kundi ang Cardinal Hall ang may gumawa ng ganoong gawain. Samantala, dumating na si Levi sa lugar kung saan matatagpuan ang Sacred Organization. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2167. Ibalik ang asawa ko. Maging si Levi ay walang masyadong alam tungkol sa lugar bukod sa ito ay nasa kalaliman ng Nathana. Ang lahat ng modernong teknolohiya ay hindi gumana dahil sa mga magnetic field sa lugar, at maraming adventurer ang mas gugustuhin na mamatay kaysa magpunta sa lugar. Napapalibutan ng makapal na ulap ang lugar hanggang sa matataas na hindi pa nakikita ng sinuman, at hindi ito natukoy kahit ng mga satellite. Ang lugar ay hindi matagpuan sa anumang mapa na umiiral, at hindi kailanman makakarating kay Levi doon nang walang magtuturo sa kanya ng daan. Sa madaling salita, para itong nawawalang sulok ng mundo. Nagulat si Levi at Cyrus sa likas na katangian ng paligid nila. Napagtanto din nila na ang hamog ay hindi kapani-pani walang nakakalason at pinapatay ang sinumang nakalanghap nito anuman ang kanilang pisikal na kondisyon. Nakangiting sinabi ni Deathfiend at ng iba pa, mag-isa na kayo ngayon. Tingnan natin kung makakadaan ka sa lugar na ito ng buhay. Ang paglampas sa nakalalasong fog ay isa sa mga pagsubok na kailangan nilang pagdaanan, ngunit hindi naging problema para kay Levi at Cyrus na matalik na kaibigan ni Venomfiend. Nakatanggap na sila ng ilang poison magic mula sa Venomfiend noon pa man, kaya hindi naging hamon para sa kanila ang fog habang tinatahak nila ito. Bahagyang mas mahusay ang makita pagkatapos nilang makalabas sa fog zone, ngunit natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang masukal na gubat. Ang lugar sa itaas ng kagubatan ay natatakpan ng itim na fog at nanatiling hindi natukoy ng mga satellite. Hanggang sa paglabas nila sa kagubatan ay ganap nilang naaninag ang kanilang paligid. Ang lugar ay dimly na naiilawan ng isang mahina at hindi kilalang pinanggagalingan ng liwanag na nagmistulang netherworld dahil sa sobrang dilim. Halos hindi nila makita ang isang kastilyo na matatagpuan sa likod ng isang hanay ng mga bundok, at natagpuan ni Cyrus ang kanyang sarili na nabigla sa tanawin sa harap niya. Tumawa lang si Levi at sinabing, huwag kang mag-alala. Nakahanap lang sila ng napakagandang lugar, yun lang. Kailangan nilang makita ng personal ang mga miyembro ng Sacred Organization para malaman kung ano talaga ang hitsura nito. Opisyal ka ng miyembro ng Sacred Organization, Levi. Oh, para sa iyo din yan, sabi ni Deathfiend habang inaakay silang dalawa sa madilim na kastilyo. Nag-aatubili siyang kilalanin si Cyrus bilang miyembro ng Sacred Organization, ngunit wala siyang pagpipilian dahil sumama siya kay Levi. Maghintay ka rito, darating na ang Dark Emperor, sabi ni Deathfiend. Hey, ang madilim na emperador, I bet trick lang ito para takutin tayo. Gusto ko lang malaman kung nasaan si Zoe ngayon para madala ko siya pabalik. Wala akong pakialam Sacred Organization na ito. Napangisi si Levi sa isip niya. Ay, Levi, andito ka na rin sa wakas, sabi ng isang malakas na boses. Imposibleng matukoy kung saan nanggagaling ang boses na tila nagmumula sa bawat direksyon sa kastilyo. Ikaw din, Cyrus, matagal ko nang gustong maging bahagi ka ng Sacred Organization, ngunit napakahiwaga mo kaya hindi kita mahanap. Muling narinig ang boses ng Dark Emperor. Talagang humanga si Cyrus sa kanyang kahusayan sa invisibility technique. Ikaw ang Dark Emperor, tanong ni Levi. Tama,
At ngayon sa wakas ay sasama ka na sa akin. Bagamat alam kong hindi ka sinsero sa pagsali, gusto ko pa ring malaman kung ano ang iyong intensyon, nakangiting sabi ni Dark Emperor. Hindi man lang nabigla si Levi sa kanyang mga salita dahil hindi mahirap hulaan ng Dark Emperor na dumating siya para kay Zoe. Totoo na ni minsan ay hindi ko naisip na sumama sa inyo. Pumunta lang ako dito para bawiin ang asawa ko. Tahimik na sinabi ni Levi ang kanyang isip, na ikinagulat ni Deathfiend at ng iba pa. Ano, bakit ka pumayag sa amin kung wala kang balak sumama, Levi? Ang 18 madilim na anghel ay ganap na natulala. Dinala mo ba ako dito kung hindi ako pumayag na sumali? Hindi ko man lang mahahanap ang lugar na ito. Ang mga salita ni Levi ay tumama sa kanila tulad ng isang bolt mula sa asol na napagtanto nilang ginagamit niya ang mga ito sa buong panahon. Ngayon, ibigay mo ang aking asawa kung hindi, ay level ko ang kastilyong ito. Galit na sigaw niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2168. Niloko ng Dark Emperor. Imbes na matakot, tinuwanan lang ng lahat si Levi na parang may sinabing kalokohan. Hindi ka ba masyadong nagpapahalaga sa sarili mo, Levi? Akala mo ba makakaalis ka dito kasama siya? Wala kang ideya kung gaano kalakas ang sagradong organisasyon. Tumawa ang The 18 Dark Angels nang maisip nilang hindi niya maaaring isama si Zoe. Ang madilim na emperador ay tumawa habang sinabi niya, "Oh, alam ko ang ibig mong sabihin. Plano mong alamin kung nasaan si Zoe pagdating dito, tama. Naisip mo na ba ang posibilidad na hindi ka aalis dito? Itatago kita dito sa ilalim ng aking kontrol magpakailanman. Akala mo matalino ka, nahulog ka pala sa bitag ko." Agad namang napalitan ng tingin ang mukha ni Levi nang marinig iyon. Maaaring wala akong gaanong kapangyarihan sa iyo, ngunit hindi mo ako matatakasan ngayong narito ka. Boom! Biglang umalangaw-ngaw ang lugar, at bumagsak ang isang malaking itim na pinto mula sa itaas. Lingid sa kaalaman ni na Levi at Cyrus, isang metal na pader ang tumaas sa labas ng kastilyo at tuluyan itong natakpan. Tumayo kayong lahat, utos ng Dark Emperor, at lahat ng 18 madilim na anghel ay mabilis na nawala ng walang bakas. Si Levi at Cyrus na lang ang naiwan sa loob ng kastilyo na walang ideya kung nasaan si Dark Emperor. Ang boses niya ay parang nagmumula sa magkabilang malayong bundok at sa tabi mismo ng tainga ni Levi ng sabay. Mula sa sandaling ito, ikaw ay makulong dito hanggang sa ikaw ay tunay na sumapi sa sagradong organisasyon. Pagkatapos ay umalis si Dark Emperor pagkatapos sabihin iyon, na naging sanhi ng tuluyang katahimikan sa kastilyo. Naloko yata tayo. Sinisikap lang ng matandang B***** na ito ay patuloy tayong makulong dito. Gulat na bulalas ni Cyrus. Sumigaw si Levi na may malamig na tingin sa mukha, magsimula na tayong maghanap ng labasan. Dahil doon, nagsimula silang dalawa na maghanap sa kastilyo para sa isang paraan palabas. Gayunpaman, ang buong kastilyo ay kasing laki ng 4 na soccer field na pinagsama, at napagtanto ni Levi na ito ay kahawig ng isang hugis kubo na hola. Nakita nila ang isang makinis na dingding na bakal saan man sila tumingin, at ang mga pinto ay nawala lahat. Walang makikitang labasan. Napagtanto na sila ay nasa isang malaking bitag, ang dalawa ay nagsimulang maghanap sa lugar na galit para sa paggamit upang mapalaya ang kanilang sarili. Itigil mo na ang walang kwentang pakikibaka mo, Levi. Wala kang makikitang magagawa doon. Sa pamamagitan ng pagsira sa bakal na pader ay ang tanging paraan palabas doon. Sisirain ko ito para sa iyo kung pumayag kang sumali sa Sacred Organization. Siyempre, ako. Alam mong pipiliin mong ipagpatuloy ang pakikibaka ng ilang sandali bago sumuko. Masiyahan sa iyong oras doon. Muling narinig ang boses ng Dark Emperor bago tuluyang nawala sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal ay sumuko sina Levi at Cyrus sa paghahanap ng mapagtanto nilang walang paraan sa labas ng steel cage. Mukhang kailangan na nating sumuntok palabas sa mapahamak na lugar na ito. Desperado na makita si Zoe, itinaas ni Levi ang kanyang kamao at sinimulang suntok ng malakas ang bakal na dingding. Boom! Ang buong kastilyo at ang nakapalibot sa mga bundok ay nangingibabaw dahil sa suntok na iyon, at isang shockwave ang PAM unit sa kanilang paligid. Gayunpaman, ang bakal na pader ay hindi gumagalaw kahit 1 pulgada mula sa impact. Boom!
Si Cyrus din, itinoon ang kanyang enerhiya sa kanyang mga pag-atake, ngunit ang bakal na pader ay matibay pa rin. Nagwawala na si Levi dahil sa desperasyon at mahinang nontog sa bakal na dingding. Ang paligid sa labas nito ay nawasak ng nag-iisang shockwave, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay nag-iwan lamang ng kaunting dent sa bakal na dingding. Isang daliri na teknik, umabot si Levi sa paggamit ng forbidden technique sa pagtatangkang tusukin ang isang butas sa dingding na bakal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2169. Nakulong si Levi. Gusto niyang batasin ang bakal na pader sa pamamagitan ng pag-concentrate ng lahat ng kanyang puwersa sa isang punto ng paputok. Mag-zoom. Sa kabila ng kung gaano kakilakilabot ang paglipat, ang ginawa lamang nito ay nag-iwan ng mas malaking dent sa bakal na pader na 3 talampakan ang kapal. Higit pa riyan, may mas makapal na shell na nakatabing sa labas ng bakal na pader. Higit sa lahat, ang pader ay idinisenyo upang maalis ang puwersa mula sa mga suntok ni Levi sa ibabaw, kaya ang lakas mula sa bawat suntok ay halos nawala. Si Levi at Cyrus ay kapwa lumakas ang pagkabalisa habang patuloy silang humahampas sa pader hanggang sa sila ay maubos, ngunit wala itong nagawa. Ang mga dents na naiwan sa bakal na pader ay napakababaw na sila ay ganap na balewala, at ang dalawa sa kanila ay tumigil sa kanilang pag-atake sa kalaunan. Ano ba kasing gawa ng pader na ito? Paano nito kayang tiisin ang napakaraming puwersa ko at manatiling buo? Naguguluhang tanong ni Levi. Pareho siyang nadismaya at nagulat na kahit ang forbidden technique ay walang silbi sa dingding na bakal. Sa pagkakaalam ko, hindi mapigilan ang forbidden technique. Bakit napakawalang kwenta ngayon? Nakakadismaya. Umiling si Cyrus at hinimas-himas ang kanyang mga buko habang sinasabi, hindi ko alam, ngunit marahil ito ay isang espesyal na uri ng metal. Masyadong mahirap, wala sa aming mga pag-atake ang mukhang nagdudulot ng malaking pinsala dito. Malamang naaabutin tayo ng halos 10 taon ng walang tigil na pagsuntok para masira ang sumpa na bagay na ito. Mauubos natin ang ating sarili sa kamatayan bago pa iyon. Ang darating na pag-atake ay tila walang ginagawa, kaya nating subukang mag-brainstormang para sa isang pagbabago sa halip. Hindi ito isang uri ng palaisipan, kaya walang kabuluhan na subukan. Pinag-isipan ito ng mabuti ng Dark Emperor. Ang tanging paraan para makaalis tayo rito ay sa pamamagitan ng pagbuo ng sapat na puwersa upang ganap itong sirain. Hindi tayo sapat na malakas, sa ating kasalukuyang estado, kaya kailangan nating magsanay at magpakatatag. Nakangising sabi ni Levi habang nakaupo sa sahig. Kailangan niyang dagdagan ang kanyang lakas sa maximum at sabog ang kanyang paraan sa labas ng bakal na kahon. Desperado na iligtas si Zoe, sinimulan ni Levi ang kanyang nag-iisang pagsasanay sa lugar. Gusto sana ni Cyrus na tumawag sa ancient clans para sa tulong, ngunit walang paraan na may parating niya ang salita sa kanila mula roon. Dahil dito, wala siyang pagpipilian kundi tulungan si Levi sa kanyang pagsasanay. Ang madilim na emperador at ang 18 madilim na anghel ay pinagmamasdan sila mula sa labas ng hola. Hayaan na lang ba natin si Levi na gawin ang kanyang nag-iisa na pagsasanay ng ganoon? Tanong ni Deathfiend. Don't worry, he's just making a last-ditch effort out of his desperation to rescue Zoe. Ang kanyang katawan ay hindi makakayanan ang pagsasanay, at siya ay magpapasakop sa akin sa madaling panahon. Nakangiting sabi ng Dark Emperor. Si Levi ay nawala ng walang bakas, at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ilang tao lang mula sa The Cardinal Hall ang nakakaalam na huling nakita siya kay Archulea, kaya inakala ng iba na namatay siya sa Kirea. Nagpadala si Edmund ng mga taong naghahanap sa kanya, ngunit walang nakita ang kanyang mga tauhan. Si Johannes at ang mga sinaunang angkan na nakatagpo sa kanya ay tumulong din sa paghahanap, at maging sila ay walang mahanap. Lumipas ang 1 taon pagkatapos ng pagkawala ni Levi, ngunit walang nakarinig tungkol sa kanya. Hindi siya nagpakita kahit saan, hindi sinubukan kunin ang kredito para sa mga kontribusyon ng The Cardinal Hall sa bansa. Napakaraming banta at panganib ang hinarap ni Erudia sa 1 taon na iyon, ngunit inalagaan ng Cardinal Hall ang lahat. Hindi ako makapaniwala, parang nawala lang siya sa hangin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2170. Mga industriya ng Maya. Nagulat ang lahat sa pagkawala ni Levi,
lalo na't hindi nila alam na buhay pa ito. Noong nakaraan, lihim pa ring protektahan ni Levi si Erudia at ita-target ang Love of Gods kahit nawala siya, ngunit hindi iyon ang kaso sa pagkakataong ito. Maging ang mga tauhan ng Asher Dragon ay hindi nakatanggap ng anumang mensahe mula kay Levi, at ang mga Dragonites ay maaari lamang magdasal na siya ay tunay na buhay pa. Gustong malaman ng lahat kung saan nagpunta si Levi at kung bakit siya nawala, ngunit walang nakasagot. Si Forlivia at Emma lang ang maaaring nakakaalam kung nasaan siya, ngunit walang nang ahas na tanungin sila tungkol dito dahil nasa paligid ang mga matatanda. Sa kalaunan, nagpasya si Edmund na personal na bisitahin si Celia, at pumayag siyang makita niya sina Forlivia at Emma. Sa kasamaang palad, hindi rin nila alam kung nasaan si Levi. Dahil ang presensya ni Levi ay hindi nakaapekto sa The Cardinal Hall sa anumang paraan, nagpasya si Edmund na ipagpalagay na siya ay patay na. Nakayanan namin ang lahat ng mag-isa sa buong isang taon na pagkawala ni Levi, kaya ipinakikita nito na hindi namin siya kailangan. Hindi nila alam, malaki ang pinagbago ng mundo sa kanyang pagkawala. Ang mga martial artist, mga taong may superpower, at magiging mga master ng mahiwagang pamamaraan ay hindi na bihira dahil maraming ordinaryong tao ang nakakuha ng mga kasanayan. Sa isang mundo kung saan nabubuhay ang mga malalakas, kailangan ng lahat na malaman ang isa o dalawang trick upang makaangkap dito. Ang mga palatandaan ng iba't ibang ancient clans ay lalong naging halata sa pag-usbong ng mga mandirigma at siyentipikong laboratorio, at hindi na sila karaniwan tulad ng dati. Ang apat na progenitor na ipinatawag ng Love of Gods ay nagtipon at pinag-isa ang lahat ng vampira na nakakalat sa buong mundo, na bumuo ng isang makapangyarihang ancient clan. Usap-usapan din na lumutang din ang mga kalaban ng mga vampira bilang tugon doon. Habang lumalakas ang kapangyarihan ng Love of Gods, ang mga hari rin, ay unti-unting nagsimulang igiit ang kanilang pangingibabaw upang manatili sa laban. Samantala, ang Garrison Industry ay mabilis na umuunlad sa Erudia at naging pinuno sa larangang iyon sa oras na ginawa ng Love of Gods ang mga pagtuklas na iyon. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng modernong genetic na teknolohiya sa sinaunang martial arts at mahiwagang pamamaraan ng Erudia, ang Garrison Industry ay nakalikha ng mga malalakas na manlalaban na walang katulad. Higit pa rito, may kakayahan din silang pagsamahin ang mga modernong mechatronics sa mga sinaunang gawain. Ang Love of Gods ay gumawa ng 12 ng mga pagtatangka upang makuha ang kanilang mga kamay sa teknolohiyang iyon, ngunit maaaring pinigilan ng Garrison Industry o The Cardinal Hall sa bawat pagkakataon. Dahil kadalasan ay si Levi ang pumipigil sa kanila, ang hindi niya ipinakita ay nagdulot sa kanila ng pagkataranta. Ito ay walang kahulugan. Bakit hindi pa nagpapakita si Levi? Paano siya nawala ng ganoon lang? Masyadong mabilis na nagbabago ang mga bagay-bagay sa mundo, at isang kumpanyang kilala bilang Maya Industries na lumitaw sa Adron bilang sulat sa Garrison Industry. Nang ibabaw ang Maya Industries na hindi pa nagagawang kapangyarihan, ngunit hindi ito basta-basta lumitaw sa isang gabi. Ang tagapagmana ng isang napakayamang pamilya ay naglaan ng maraming oras sa paghahanda ng kumpanya, at sila ay napakalihim na hindi sila mapakali na lumahok sa anumang anyo ng pagraranggo. Sa halip, inialay nila ang kanilang oras at pera sa pagkuha ng mas maraming kapangyarihan at maraming iba't ibang uri. Halos lahat ng may kapangyarihan ay abala sa pakikipagkompetensya para sa mga nakikitang katulad ng mga Sunstone, kaya hindi ito isang bagay na maaaring ihok ng Love of Gods para sa kanilang sarili ng mag-isa. Sa kasabay na paglakas ng buong daigdig, halos araw-araw ay nilalabanan ang mga digmaan, at ang mahihina ay walang magawa kundi ang masakop ng mga malalakas. Ang mga nagpipigil sa nakaraan ay nagpasya na ipaglaban ang lahat, at ang mga makapangyarihang individual ay nagsimulang lumitaw ng sunod-sunod habang patuloy ang mga digmaan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2171. Levi pagkatapos ng isang taon ng pagkawala. Ang isa sa kanila ay isang babaeng may palayaw na si Empress na nagsimulang pumatay ng mga mandirigma ng sunod-sunod na parang baliw mula noong siya ay umakyat sa kapangyarihan, kabilang ang mga mula sa Love of Gods. Wala siyang pag-aalinlangan tungkol sa pagpatay ng sino man kahit sino sila, at ang kanyang palayaw na Empress ay natakot sa hindi mabilang na tao sa loob lamang ng isang taon. Kinilig ang lahat sa narinig, at wala siyang iba kundi si Zoe Lopez mismo.
Upang maging mas malakas at maprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay, nakipaglaban si Zoe sa hindi mabilang na mga laban at matagumpay na nakakuha ng isang foothold sa panahon na iyon. Siya ay nakalista bilang isa sa Fearsome Four, dalawa sa mga ito ay mula sa Garrison Industry at Maya Industries ayon sa pagkakabanggit. Ang huli sa apat ay si Lucifer mula sa Lab of Gods. Siya ay naging mas malakas at uhaw sa dugo mula noong kanyang muling pagkabuhay ni Dr. Erebus, at pinahintulutan siya ng Lab of Gods na pumunta sa isang mamamatay tao na pag-aalsa. Iyon ay kung paano siya naging isa sa Fearsome Four, at wala ni isa sa kanila ang natalo sa mga laban na kanilang nilalabanan. Ang isang serye ng mga ranggo ay inilabas upang matukoy ang lakas ng mga makapangyarihang mandirigma, at ang pangalan ni Zoe ay makikita sa bawat isa. Alam ni Zoe na si Lucifer ang pumatay kay Levi at ilang beses nang sinubukang harapin siya, ngunit matagumpay siyang naiwasan ni Lucifer sa bawat pagkakataon. Sa kabila ng kanyang pagnanais na ganap na sirain ang Lab of Gods, alam ni Zoe na hindi pa siya sapat para gawin iyon at kailangan niyang patuloy na maging mas malakas. Lahat ng ginawa niya ay para sa paghiganti kay Levi. Hindi niya alam, talagang banihag siya ng kanyang mentor sa Prison of Darkness. Habang ang Prison of Darkness ay nakahiwalay sa labas ng mundo, minsan ay nadaanan siya ni Zoe nang hindi namamalayan. Samantala, inilagay ni Levi ang sarili sa nag-iisang pagsasanay sa loob ng isang buong taon sa loob ng Prison of Darkness. Inaasahan ng madilim na emperador na si Levi ay magpapasakop sa kanyang pagkaraan ng ilang sandali, nagulat lamang siya nang makita niya si Levi na nakaupo doon sa loob ng isang buong taon. Minsang nagising si Levi at sinuntok ang bakal na pader sa harapan niya. Ang suntok ay napakalakas na ang isang malaking bunganga ay nabuo bilang isang resulta, ngunit ito ay malayo pa rin mula sa sapat upang masira ang pader. Pagkatapos ay bumalik si Levi sa nag-iisang pagsasanay, na nagulat muli sa Dark Emperor sa kanyang determinasyon. Hindi pa rin sapat iyon, Levi. Sa bilis na ito, aabutin ka ng hindi bababa sa isa pang taon para makaalis dito. Bitawan mo na, Levi. Hindi ka na makakaalis dito. Napangiti ang Dark Emperor sa kanyang sarili. Si Zoe ang nagkataong nasa tabi niya noon, at napakalakas ng suntok ni Levi kaya niyanig niya ang buong gubat sa paligid nila. Sino ang nakakulong sa loob ng hola na ito, guro? Na-curious si Zoe tungkol sa Prison of Darkness matapos masaksihan ang nakakatakot na kapangyarihan na nagmumula sa loob. Humalaklak ang Dark Emperor habang sumagot, isang kaaway ko. Kaaway mo, bakit mo siya ikulong, kung gayon? Walang mas nakakaalam kaysa sa akin kung gaano katikat ang Dark Emperor. Kung tutuusin, hindi man lang kalabisan kung tawagin siyang literal na Diyos. Wala akong maisip na kakalabanin niya. Gusto kong magpasakop siya sa akin, and he will very soon. Sigurado ako pagkatapos ng isa pang nabigong pagtatangka na lumayas. Naisip ng Dark Emperor na mabibigo si Levi na masira ang hola sa pangalawang pagkakataon at magpapasakop sa kanya dahil sa desperasyon. Salamat sa mabilis na pag-unlad ng Garrison Industry, naabot ng Rogue Slayer ang isang bagong antas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang teknolohiya. Maging ang mga tauhan ni Asher Dragon ay naging hindi kapani-pani walang kakilakilabot na mga mandirigma sa tulong ng aklat ng teknikal ni Levi at teknolohiya ng Garrison Industry. Napakalayo ng pagsasalaysay ng Garrison Industry sa kanilang pagsasaliksik sa mga purong enerhiya na karaniwan nilang isynthesize ang mga ito, ngunit hindi nila ipinagkaloob ang paglikha nito. Isang araw, biglang naglabas ng utos si Edmund na ang Garrison Industry ay naglingkod sa The Cardinal Hall. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2172. Ang industriya ng Garrison ay nangangailangan ng isang pinuno. Hindi kailanman sineryoso ng Cardinal Hall ang Garrison Industry noong una itong nagsimula sa pag-unlad nito, at hindi talaga nila binibigyang pansin ang kumpanya kahit na binibigyan sila ng mga purong enerhiyang nilalang. Ito ay hindi hanggang sa ang Garrison Industry ay umangat sa kapangyarihan at nagulat ang lahat ng mga tagumpay nito na nagsimula sa Cardinal Hall na itakda ang mga pasyalan nito sa kumpanya. Iyon ay lalo na ang kaso dahil ang Garrison Industry ay nagtataglay ng ilang mga advanced na teknolohiya na hindi natagpuan kahit sa Lab of Gods. Higit pa rito, ang Garrison Industry ay walang aktwal na namamahala at sa halip ay pinamamahalaan ng ilang individual na magkakasama. Ayon sa The Cardinal Hall,
Ang Garrison Industry ay nagkaroon ng isang tao na mamahala sa pag-unlad nito, at sa wakas ay nagpasya si Edmund na gumawa ng kanyang paglipat sa araw na iyon. Nagtungo siya sa punong tanggapan ng Garrison Industry at ipinatawag ang lahat ng mga nakatataas sa loob ng kumpanya, kabilang ang Rogue Slayer, ang pamilyang Wilcox, at Asher Dragon. Upang matiyak ang isang matatag na pag-unlad para sa Garrison Industry upang ito ay maging mas malakas at mas mahusay na maprotektahan ang Erudia, nagpasya akong dalhin ito sa ilalim ng utos ng The Cardinal Hall. Ang pagkakaroon ng tamang pinuno ay lubos na makikinabang sa pag-unlad nito at hahayaan itong makipagkompetensya sa iba sa pandaigdigang saklaw. Ito ang unang pagkakataon na ang Cardinal Hall ay nagdala ng isang kumpanya sa ilalim ng pakpak nito, kaya nag-aalangan ang iyong sarili na hindi ka pani-paniwalang pinaniniwalaan dahil lahat kayo ay magiging mga miyembro ng The Cardinal Hall mula ngayon. Malamig na sambit ni Edmund matapos niyang tingnan ang silid. Ang sinasabi ni Edmund ay dapat nilang ipagpasalamat na nandyan siya para maging pinuno nila. Halos imposible para sa mga karaniwang tao na sumali sa The Cardinal Hall sa Erudia, kaya wala silang anumang dahilan upang tanggapin ang kanyang alok. Alam kong marami kayong magugulong legal na pamamaraan at mga kasunduan na dapat pagdaanan para sa gayong pagbabago, kaya kinuha ko ang kalayaan na ihanda ang lahat ng papeles para sa inyo. Napirmahan ko na ang aking bahagi dito, kaya kailangan mong pirmahan ang iyo. Heto, pirmahan mo na. Nakangiting pagpapatuloy ni Edmund habang winawagayway ang kanyang kamay, at mabilis na iniabot ng kanyang mga tauhan ang mga dokumento sa mga nakatataas. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napawi ang ngiti niyang iyon nang makitang walang sino man ang dumadaan sa kanilang mga dokumento, lalo na ang pagpirma nito. Anong nangyayari dito? Ano bang nangyayari sa inyo? Suriin ang mga dokumento at lagdaan ang mga ito. Inip na udyok ni Edmund sa kanila. Nakangiti lang si Rogue Slayer sa kanya habang sinabi niya, paumanhin, pero hindi namin ito mapipirmahan. Ang iba ay sumigaw din, oo, at hindi namin sila babasahin dahil hindi namin sila pipirmahan. Galit na galit si Edmund at gustong malaman kung bakit tumanggi silang pumirma. Ano sa tingin nyo ang ginagawa nyo? Bakit hindi mo sila pipirmahan? Pasensya na po, sir. Nakikita mo, ang Garrison Industry ay palaging may pinuno. Sa katunayan, siya ang nagtatag nito at nag-manage ng lahat ng ito ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Rogue Slayer. Oo, at kikilalanan lang namin siya bilang aming pinuno. Gayun din, ang Garrison Industry ay isang pribadong kumpanya at hindi obligadong kunin ang sinuman. Ikinalulungkot namin na binaygo kapag katapos mong pumunta dito mismo, sir. Bumalik ka ngayon. Nagulat si Edmund sa katotohanang sinabihan lang nila siya, the Cardinal Hall General, na umalis. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sa tingin mo hindi ko pa alam ang kumpanya mo. Nasaan ang pinuno mo, ha? Pang-aasar ni Edmund sa kanila. Maraming sikreto talaga ang Garrison Industry na hindi mo alam, sir. Dahil sa kakaibang katangian ng pagkakakilanlan ng ating pinuno, kailangan itong ilihim sa publiko. Nakangiting sabi ni Rogue Slayer. Bahagyang nagbago ang hitsura sa mukha ni Edmund, at ipinagpatuloy niya ang pagpindot sa mga ito para sa mga sagot. Sige, sabihin mo sa akin kung sino itong leader mo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako sinasagot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2173. Ang pinuno ng industriya ng Garrison. Nagsimula silang mag-alinlangan nang marinig iyon. Sasabihin ba natin sa kanya o hindi? May ideya si Edmund nang mapansin niya ang pag-aalinlangan sa mga mukha nila. Hulaan ko, si Levi, di ba? Hindi naman talaga ganoon kahirap ang hulaan dahil ang mga nakatataas sa Garrison Industry ay malapit na kilala si Levi, kaya makatuwiran na maging pinuno nila ito. Napangiti si Edmund nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ng mga ito nang marinig ang pangalan ni Levi. Okay, ito ay nagpapatunay nito. Kung gayon. So si Levi talaga, ha? Siguradong kakaiba ang lalaking iyon sa pagsisimula ng kumpanya tulad ng Garrison Industry, ibibigay ko sa kanya iyon. Sa kasamaang palad, 1 taon nang nawawala si Levi. I'm sure mas alam nyo ang ibig sabihin yan kaysa sa iba, di ba? Ang nagsimula bilang isang papuri ay biglang umikot, at ang mga salita ni Edmund ay namutla silang lahat habang ang mga salita ay tumusok sa kanilang mga puso.
Mas malamang na hindi sila mag-alala kung alam nilang tiyak na patay na si Levi. Kung tutuusin, siya ay palaging buhay sa panahon ng kanyang mga nakaraang kamatayan, at pinoprotektahan si Erudia ng palihim. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nawala si Levi sa loob ng isang buong taon, at nag-iwan ito ng maraming puwang para sa imahinasyon kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi naman siya basta-basta mawawala ng ganito, at ang katotohanan iyon ay mas nakakatakot dahil may masamang nangyari sa kanya. Ang Garrison Industry ay lihim na nagpapadala ng mga tao na naghahanap sa bawat sulok ng mundo para kay Levi sa buong taon, ngunit wala silang nakitang anumang palatandaan tungkol sa kanya. Kahit na ayaw nilang aminin, lahat sila ay may pakiramdam na maaaring mawala na talaga si Levi sa pagkakataong ito. Ang pagkawala ni Levi ay parang wala na siya, kaya ang Garrison Industry ay halos walang pinuno ngayon. Walang kwenta ang pananatili sa kumpanya kung wala na siya, kaya sige natanggalin ko na ang posisyon niya bilang pinuno ng kumpanya. Nagpatuloy si Edmund. Siyempre, hindi sila masyadong naging mabait sa sinabi niya. Hindi mo magagawa iyan. Sino ka para tanggalin ang posisyon ni Mr. Garrison ng ganyan? Siya ang gumawa ng lahat ng ito ng mag-isa. Oo, walang sino man ang may karapatang tanggalin ang posisyon ni Mr. Garrison. Tatanggapin lang natin siya bilang pinuno ng Garrison Industry. Ang mga nakatataas ay matatag sa kanilang desisyon, ngunit tumawa lang si Edmund habang sinabi niya, at paano ko pa ba ito gagawin sa pamamagitan ng puwersa? Maaari ko na lang tanggalin lahat at ako mismo ang pumalit sa Garrison Industry. Si Edmund ay hindi malapit nang sumuko sa Garrison Industry dahil lamang sa tumanggi silang pirmahan ito. Siya ay dumating lamang upang makipag-ayos dahil sa kagandahang loob at magagamit upang magamit kung kinakailangan. Kahit na, hindi pa rin kami papayag. Huwag mag-atubiling labanan kami kung gusto mo. Tama iyan. Dalhin ito sa, hindi kami natatakot sa iyo. Sabi nila walang halaga ang Cardinal Hall kumpara kay Mr. Garrison. Mukhang ganoon talaga ang kaso dito. Nanghihina na si Edmund sa puntong iyon at sinabing may malamig na panunuya, mabuti kung ganoon. Ikaw ang nagtanong. Ang kapaligiran ay tensyonado habang ang lahat ay naghahanda sa pakikipaglaban, at ang Rogue Slayer ay mabilis na humakbang pasulong upang pigilan sila sa pagsasabing, kumalma kayo, guys. Siguradong hindi ako gugustuhin ni Mr. Garrison na makita kaming nag-aaway anuman ang kanyang kalagayan. Walang sino man sa atin ang tatayo para makakuha ng anuman sa laban na ito. At saka, ang The Cardinal Hall ay kay Erudia, kaya maglilingkod pa rin kami sa bansa kahit na sila ang namumuno sa kumpanya. Hindi tulad ng Garrison Industry na nahulog sa kamay ng kalaban. Natahimik ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Rogue Slayer, at pumayag sila sa pagpasok ni Edmund sa kondisyon na papayagan sila ng The Cardinal Hall na mag-opera gayunpaman sa tingin nila ay angkop. Pumayag si Edmund sa kanilang kondisyon at sa wakas ay nakuha niya ang kanyang mga kamay sa Garrison Industry ayon sa gusto niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2174. Nawawala ng 2 taon. Grabe siyang hamak. Hindi ako makapaniwalang pilit niyang kukunin ang Garrison Industry habang wala si Mr. Garrison. Huwag kayong mag-alala, guys. Babalik si Mr. Garrison kung buhay pa siya, at babawi na lang tayo noon. Galit na galit ang lahat sa ginawa ni Edmund, pero tiniis lang nila ito. Pagkatapos ng lahat, napakalakas ni Edmund na pinatay si Rogue Slayer at ang iba pang mga nakatataas ay isang piraso ng cake. Inisip nila na maglilingkod sila kay Erudia sa ilalim ng pamumuno ng The Cardinal Hall, at napagtanto lamang sa bandang huli na ang Garrison Industry ay talagang kinuha ni Edmund mismo. Ang Cardinal Hall at Eragon ay parehong may isang rekomendasyon na itinakda sa bato daan-daang taon na ang nakakalilipas na pumihil sa kanila sa pagkuha ng anumang panlabas na puwersa. Dahil dito, hindi sila ni Edmund na nagpirmahan sa kanya ang Garrison Industry sa halip na The Cardinal Hall, at ang kumpanya ay maaaring magkaroon ng kaugnayan sa The Cardinal Hall sa pinakamahusay. Galit na galit si Rogue Slayer at iba pa nang malaman nilang niloko sila, ngunit wala na silang magagawa dahil naging pinuno ng Garrison Industry si Edmund. Anuman, ang pagkakaroon ni Edmund bilang pinuno ng kumpanya ay nakilala sa kanila sa mga tuntunin ng mga pagbabago. Ito ay isang panahon kung saan lahat ay lumalaban upang maging pinakamalakas,
at ang mga kumpanyang tulad ng Lab of Gods ay patuloy na kumukuha ng maraming tao at organisasyon upang palakasin ang kanilang sarili. Ang Maya Industries at Kings ay gutom na sa kapangyarihan anupat sinimulan pa nilang salakayin ang ibang mga bansa para sa mga pagsubok, at ang malupit na mga digmaan ay nagpilit sa mga ordinaryong tao na maging mandirigma. Upang mabuhay sa gayong panahon, ang isa ay kailangang maging mas malakas. Ang isa pang taon ay lumipas ng medyo mabilis, at ang mundo ay nagbago ng higit pa kaysa dati. Halos lahat ay isang martial artist o may ilang uri ng espesyal na kakayahan, at kahit na ang mga bata ay kailangang magsanay ng martial arts at magical techniques bukod pa sa paggawa ng kanilang kasalukuyang takdang aralin. Ang pag-ikop ay ang tanging paraan mabuhay sa isang patuloy na pagbabago ng mundo, at ang pagpapabuti sa pangkalahatang kalusugan ng mga tao ay nabawasan din ang bilang ng mga sakit. Ang modernong medisina at biolohikal na pananaliksik ay nagsusuri sa pagpapalakas ng mga tao at pagbabago ng kanilang mga gene. Nagresulta iyon sa pagbuo ng mga martial arts school at superpower na unibersidad, na lumitaw sa normalisasyon ng mga sinaunang sining dahil madaling makuha ang mga technique book. Sa pagsulong ng teknolohiya, ang ilan sa mga produkto na dating eksklusibo sa mga pangunahing laboratorio ng agham ay karaniwang magagamit sa publiko. Higit pa riyan, nakatuklas din ang mga tao ng bagong material na enerhiya na maihahambing sa mga sunstone at parang baliw sa kanila. Ang mga tao ay nakikipaglaban sa magulong digmaan sa lahat ng dako, ngunit ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang pagtuklas ng ilang mga sinaunang artifact na nauugnay sa parehong sinaunang sining at modernong sibilisasyon. Ang mga mahuhusay na organisasyon tulad ng Lab of Gods at Maya Industries ay nakatuklas ng maraming magagandang bagay sa mga artifact. Lumahok din si Erudia sa kompetisyon at nagkaroon ng daan-daang mga sagupaan sa parehong Lab of Gods at Maya Industries sa panahon ng proseso. Kahit na si Erudia ay dumanas ng napakalaking pagkatalo mula sa mga sagupaan na iyon, hindi ito gaanong nakaapekto sa bansa. Ang biglaang pagdagsa ng mga malalakas na manlalaban ay makikita sa maraming ranggo na nabuo sa Dark Web, at ang pinaka-maaasahan ay ang Divine Leaderboard. Mayroong kabuuang 100 tao sa listahang iyon, at si Zoe ay nasa listahan. Kirin at White Tiger din, nirerango ang 47 at 79 sa listahan ayon sa pagkakabanggit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2175, kung saan nagpunta si Levi. Isa sa mga individual sa Divine Leaderboard ay ang Southern Emperor na dating unang ranggo sa listahan ng GEM. Matagal na siyang nawala sa paningin ng publiko, ngunit muling lumitaw ng isang beses sa Eastford at nirerango ang ika-5 sa Divine Leaderboard. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa panahon ng digmaan sa Eastford, kung ano ang ginawa ng Southern Emperor sa nasabing digmaan. Gayunpaman, walang sino mang nag-alinlangan sa pangangasiwa ng Dark Web dahil ito ay napatunayang makapangyarihan at tumpak sa mga nakaraang taon. Nagulat ang lahat ng Erudia nang makita nilang nasa ika-5 ang Southern Emperor, lalo na't hindi niya nakalimutan matapos na lampasan siya ni Levi at Rogue Slayer. Paanong ang Rogue Slayer, na dating pumapangalawa sa listahan ng GEM, ay hindi nakapasok sa Divine Leaderboard habang ang Southern Emperor ay nasa ika-5 ranggo doon? Hindi ba't masyadong malaki ang pagkakaiba? Baka may isang uri ng pagkakamali sa isang lugar. Sa kalaunan, ang Cardinal Hall ay tumayo upang tugunan ang isyu at sinabi na ang Southern Emperor ay talagang sapat na makapangyarihan upang may rank ang ika-5 sa Divine Leaderboard. Samantala, na-update din ng The Manifest Court ang Erudian Gem List at pinaakyat ang Southern Emperor sa tuktok, kaya mukhang alam na ng The Manifest Court ang tungkol sa Southern Emperor. Napakaraming Erudian ang nakapasok sa Divine Leaderboard, at ang mga individual tulad ni Kirin at White Tiger ay nalampasan pa nila ang mga nakatatanda tulad ng Rogue Slayer sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagsasanay. Maging ang Azure Dragon at Black Tortoise ay medyo malapit sa listahan. Lumaban si Winona sa 1 punto at nakapasok din sa Divine Leaderboard. Hindi alam kung ano ang pinagdaanan ni Sherry sa loob ng 2 taon na iyon, ngunit kahit papaano ay nakapasok din siya sa Divine Leaderboard. Maraming ordinaryong tao ang naluklok sa kapangyarihan sa loob ng 2 taon na iyon, kaya wala nang nakakagulat. Maging si Sammy mula sa Kirea pati na rin ang marami sa malalapit na kaibigan ni Levi ay nakapasok sa Divine Leaderboard. Mahigpit na sinusubaybayan ni Dark Emperor si Levi sa kastilyo ng Sacred Organization sa buong panahon,
At hindi siya gumagalaw kahit isang kalamnan sa buong isang taon niyang pagsasanay. Sa halip na magising at suntukin ang bakal na pader gaya ng ginawa niya noon, ipinagpatuloy na lang ni Levi ang kanyang pag-iisa. Mabuti naman. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Bumantong hininga si Dark Emperor sa panghahamak. Si Zoe ay hindi kapani-paniwalang curious kung sino ang nakalock sa loob ng steel cage na iyon. Sa huling pagkakataon na sinubukan ni Levi ang nag-iisang pagsasanay, sinubukan niyang pagsamahin ang lahat ng natutunan niya mula sa kanyang librong teknik at iba pang forbidden techniques upang lumikha ng isang mapang wasak na pag-atake, ngunit hindi ito gaanong nakatulong laban sa dingding na bakal. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang kalimutan ang lahat tungkol sa kanyang mga forbidden techniques at sa halip ay tumuon sa pinakapangunahing mga diskarte. Walang katapusan ang pagsasanay ng isang tao para sa kapangyarihan at bilis dahil walang maglalakas loob na mag-claim na siya ang pinakamalakas o pinakamabilis sa mundo, kaya inilaan ni Levi ang kanyang sarili na maabot ang antas para sa kanyang sarili. Hindi pa siya gumising pagkatapos ng isang taon ng nag-iisang pagsasanay, ngunit kayang-kaya ng Dark Emperor na maghintay. Dahan-dahan niyang sinanay si Zoe na maging killing machine, at nawawala na rin ang pagkatao niya sa paglipas ng panahon. Ang pagpatay para sa paghihiganti ang tanging inaalala niya, at halos iyon lang ang ginawa niya pagkatapos maluklok sa kapangyarihan. Ang Sacred Organization ay nagtatrabaho para sa pera at gagawin ang lahat para sa sino mang nagbabayad sa kanila. May misyon kami para sa iyo, Zoe. Kailangan mong ipasok at nakuha ang mga gamot na ito mula sa Garrison Industry at patayin ang lahat doon pagkatapos. Blanko ang mukha ni Zoe nang matanggap niya ang kanyang bagong misyon, na nagpapakita na halos wala na siyang pakialam kay Erudia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2176. Zoe ang killing machine. Ang pagnanasa sa dugo at pinapatay lamang ang pumupuno sa kanyang ulo, na nagpapatunay na ang plano ni Dark Emperor na gawin siyang isang makinang pangpatay ay malapit ng magkatotoo. Ang kaunting oras at pagsasanay ay malamang na makalimutan ni Zoe ang lahat at maging isang nakakatakot na halimaw para sa dugo. Nagtungo si Zoe kay Erudia pagkatapos matanggap ang kanyang misyon. Ang Garrison Industry ay bagong imbento ng isang gamot na may mahimalang kakayahan sa pagpapagaling, at ito ay dinadala patungo sa punong tanggapan ng kumpanya sa Northampton. Dahil medyo mataas ang ranggo ni Winona sa Divine Leaderboard, nakita nilang mas ligtas na i-escort niya ito kasama ng ilang iba pang manlalaban na may pantay na kapangyarihan. Sinubukan ng 12 ng mga mandirigma na salakayin ang kanilang sasakyan sa daan, ngunit nagawang patayin silang lahat ni Winona at ng iba pa. Sa isang panahon kung saan ang lahat ay nakipaglaban para sa mga kalikasan, hindi nakakagulat na walang ligtas. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Erudia sa pag-secure ng mga hangganan, magagawa pa rin ng mga tao na makalusot sa bansa kahit papaano. Nang makalabas pa si Winona at ang iba sa mga desyerto na nakalimutan, isang figure na hindi kapani-paniwalang makapinsala sa aura na lumitaw sa harapan. Si Empress. Alam at kinatatakutan ng lahat si Empress na nasa ika-8 ranggo sa Divine Leaderboard, at hindi sila exception. Dahil si Winona ay nire-ranggo ng 67 sa Divine Leaderboard, nagkaroon ng napakalaking agwat sa pagitan nila ni Empress. Malamig na pinagmasdan ni Zoe ang mga taong nasa harapan niya. Ang kanyang misyon ay uminom ng droga at patayin ang lahat ng nag-escort dito, ngunit nakita niya ang kanyang sarili na lumayo ng kaunti nang makita sina Winona at Mia, at ang kanyang hangarin na pumatay ay nabawasan din. Zoe. Ikaw ba yan, Zoe? Parehong nakilala siya ni Winona at Mia dahil hinahanap nila siya mula nang siya ay kinidnap ng ilang misteryosong organisasyon 2 taon na ang nakararaan. Walang sino man ang mag-aakalang siya pala ang kilalang Empress. Saan ka nagpunta sa nakalipas na 2 taon, Zoe? Paano ka naging Empress? Labis na curious ang dalawa. Sa halip na sagutin ang kanilang mga tanong, malamig na tanong ni Zoe, galing ba kayong lahat sa Garrison Industry? Mayroon ka bang gamot na gusto ko? Kasing lamig ng yelo ang ugali niya kahit nakilala niya sina Winona at Mia. Tama na, Zoe. Kami ay mula sa Garrison Industry, ang kumpanyang itinatag ni Levi ng mag-isa. Sagot ni Winona. Imposible yan. Patay na si Levi, kaya walang paraan na naitatag niya ang Garrison Industry. Namatay siya kasama si Lucifer, ngunit ang huli ay nabuhay muli kahit papaano,
at hindi ko pa rin siya kayang patayin. Galit na sigaw ni Zoe. Parehong sinabi ni Winona at Mia, buhay pa rin si Levi. Nawala lang siya, yun lang. Malamang hinanap ka niya. Pakiramdam ko ay buhay pa siya, at siguradong babalik siya. Nagpatuloy si Mia. Gayunpaman, tumanggi si Zoe na maniwala sa kanila kahit kaunti. Hindi, patay na si Levi. Nabubuhay lang ako para ipaghiganti siya ngayon. Naging balisa si Winona at Mia. Nawawala lang siya, hindi patay. Dapat maniwala ka sa amin. Sinabi sa akin ng aking amo na patay na si Levi. Siya lang ang makakatulong sa akin na ipaghiganti siya, kaya maniniwala na lang ako sa mga salita niya at gagawin ko ang lahat ng gusto niya. May bakas ng pagkabaliw sa mga mata ni Zoe na punong-puno ng intensyong pumatay. Umalis ka na, Zoe. Wala ka sa sarili mo ngayon. Kailangan mong itigil itong mamamatay tao na pag-aalsa mo. Oo, sinubukan ng dalawa na kausapin siya. Ibigay mo sa akin ang mga bagay na pinanggalingan ko, at ililigtas ko ang iyong buhay. Iyon ang tanging bakas ng sangkatauhan na ipinakita ni Zoe mula nang magsimula siyang magtrabaho para sa Sacred Organization. Hindi, ang gamot na ito ay nararapat sa amin. Hindi namin ito maibibigay sa iyo. Pakinggan mo kami at itigil ang kabaliwan na ito, Zoe. Galit, malamig na sumigaw si Zoe, kung ganoon, ako na mismo ang kukuha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2177. Makalipas ang 3 taon, isang nakamamatay na hangin ang sumalubong sa paligid ni Zoe, na natakot kay Mia at Winona. Kaya ito ang kapangyarihan ng isang manlalaban na nireranggo sa Divine Leaderboard. Banal na shitty. Kunin mo ang serum at tumakbo ka. Pipigilan ko siya, sigaw ni Winona. Umalis na walang pagpipilian, kinuha ni Mia at ng iba pa ang serum at sinubukang umalis, ngunit sinundan sila ni Zoe. Hindi ka lumayo. Gayunpaman, mabilis na pinigilan ni Winona si Zoe. Noong nagtatrabaho siya sa Garrison Industry, pinagsama ni Winona ang martial arts at modernong teknolohiya para mapaunlad ang kanyang katawan hanggat kaya niya. Dahil doon, nagawa niyang makakuha ng pwesto sa Divine Leaderboard. Gayunpaman, wala pa rin siyang kalaban-laban kay Zoe, kaya nagtamo siya ng matinding pinsala at mabilis na pinalipad palayo. Dahil hindi niya mapigilan si Zoe, mabilis na nahuli si Mia at iba pa. Ibigay mo at bubuhayin kita. Inabot ni Zoe ang kamay niya. Natakot si Mia, ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang isang grupo ng makapangyarihang mga tao na papalapit sa kanya. Malamang, ang mga mandirigma mula sa The Cardinal Hall ay nagpakita, at sila mismo ang pinamunuan ni Edmund. Kanina ka pa hinihintay namin, Empress. Ngumisi si Edmund. Ang isa sa mga miyembro ng kanyang club ay nagulat, Sir, ang Empress ay asawa ni Levi, Zoe. Humagalpak ng tawa si Edmund. Tumingin ka, Levi. Ipinaglaban mo si Erudia sa buong buhay mo at kinuha ang lahat ng kredito para sa iyong sarili. Pero ngayon, ang asawa mo ay isa na lang killing machine. Sinaman ng tingin ni Zoe si Edmund ng papatay, walang gustong patayin siya, ngunit pagkatapos ay sinabihan siya ng Dark Emperor na umatras. Hindi kailanman sasalungat si Zoe sa Dark Emperor, kaya nakatakas siya sa eksena, at madali rin. Kahit na sinubukan ni Edmund at ng mga mandirigma na tugisin siya, hindi niya mahanap. Pakinggan mo ang utos ko. Idineklara ko si Zoe bilang numero 1 kalaban sa listahan ng mga hinahanap. Huwag magpakita ng awa, utos ni Edmund. Salamat sa kanya, si Zoe ang naging numero 1 kaaway ni Erudia, at sino mang makakita sa kanya ay maaaring pumatay sa kanya nang walang anumang tanong. Nailigtas mo ang lahat, Levi, ngunit hindi mo mailigtas ang sarili mong asawa. Anong biro? Tingnan natin kung papatayin mo siya. Napangiti si Edmund. Si Forlivia ay lumaki ng ligtas sa loob ng mga dingding ng The Cardinal Hall. Sa paglipas ng mga taon, siya ay naging isang kaibig-ibig at makapangyarihang babae, na labis na ikinatuwa ng mga matatanda. Kung ipagpapatuloy niya ito, maaari niyang hawakan ang kanyang sarili sa 1 taon. Masayang ngumiti ang mga matatanda. Pero kailangan ba talaga natin siyang paalisin? Mabait siyang bata, at napakadelikado doon. Ayokong masaktan siya. Mahal na mahal ni Celia si Forlivia, kaya nag-atubili siyang pakawalan siya. Hindi.
Maaari lamang siyang maging mas malakas sa pamamagitan ng paghagis sa mga peteng. Ang mga pader na ito ay hindi maaaring protektahan siya magpakailanman. Ngunit bago iyon, kailangan nating ituro sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman para makakaya niya ang kanyang sarili, timbang. Walang sino man sa mga matatanda ang gustong pumunta si Forlivia. Kadalasan, ang kanilang buhay ay walang iba kundi mga nakakainip na canvases. Gayunpaman, ang presensya ni Forlivia ay nagpapaliwanag sa kanilang kabaligtaran na buhay, at lahat sila ay nakangiti mula noon. Kuwit-kuwit, lumipas ang oras, at patuloy na nagbabago ang mundo. Parami ng parami ang mga sinaunang piitan na natuklasan, at parami ng parami ang mga sinaunang angkan ang ipinakita. Dahil doon, nagkaroon ng digmaan sa lahat ng dako. Ang bawat isa ay lumalakas sa isang napakabilis na bilis, at higit pa kaysa dati. Kuwit, lumipas ang 3 taon, at nagbago ang buong mundo. Isang bagong panahon ang sumisikat sa sangkatauhan, na binabago ang tanawin ng kapangyarihan halos bawat taon. Kung ang isang tao ay ihiwalay ang kanilang sarili sa loob ng 3 taon, iisipin nilang nasa ibang planeta sila pagkatapos nilang lumabas. Laking gulat ng Dark Emperor, si Levi ay nag-iisa sa pagsasanay sa loob ng 2 taon, ngunit gayon paman, hindi pa rin siya magising. Ano ang ginagawa niya? Galit ba siya? 3 taon na. 3 taon na siyang nakakulong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2178. Ang inabando ng tao. Hindi alam ng Dark Emperor kung ano ang nasa isip ni Levi, ngunit mayroon siyang oras na sayangin, hindi katulad ni Levi. Hindi ka pa rin sumusuko, Levi. Plano mo bang manatili dito magpakailanman? Lumakas ang boses ng Dark Emperor sa loob ng bilangguan. Nagising si Cyrus, pero hindi si Levi. Naninirahan pa rin si Levi sa loob ng sarili niyang maliit na bula. Nagulat ang Dark Emperor, at ibinahagi ni Cyrus ang kanyang damdamin. Ano ang mali sa kanya? Ano ang sinusubukan niyang gawin? Sige, gawin mo ang gusto mo. Ngunit hindi ka makakawala sa lugar na ito. Napangiti ang Dark Emperor. Sa wakas ay sumuko na siya kay Levi. Ngayong si Zoe ang naging pinaka-nakakatakot na kontrabida sa buong lupain, kailangan lang niya. Wala na si Levi sa priority list niya, kaya hinayaan niya si Levi kung ano ang gusto niya. Ililipat ng Sacred Organization ang kanilang base sa ibang lugar. Naging matagumpay ang plano ng Dark Emperor, kaya hindi na nila kailangang magtago pa sa isang lugar na tulad nito. May iwan ang lahat, pati na ang bilangguan na nakakulong kay Levi. Sa sandaling umalis sila, si Levi ay makukulong doon habang buhay. Alam ng Dark Emperor kung gaano katibay ang bilangguan, at alam niya ang kapangyarihan ni Levi. Maaaring may talento si Levi, ngunit kahit siya ay hindi makalaya sa kulungang iyon. Dito na siya tuluyang makulong. Sa kalaunan, inilipat ng Sacred Organization ang base nito, at sa wakas ay sumuko si Dark Emperor kay Levi. Pero bago sila umalis, tinanong siya ni Zoe, iiwan ba natin siya? Ayos lang. Hindi siya lalabas forever. Ngumiti si Dark Emperor. Ang buong mundo ay nagbago, kabilang ang mga bansang kalapit ng Erudia. Ang triple group ng Kirea ay nagpaplano para dito, at salamat sa yaman na nakuha nila sa nakalipas na 3 taon, nagawa nilang maging isa sa mga organisasyon sa mundo. Sa kabilang banda, ang buhay ni Sammy ay isang buhay na impyerno mula nang mawala si Levi. Pagkatapos niyang ma-expose na nagtatago si Levi sa laban noon, pinarusahan siya ng matindi ng top brass ng triple group. Quote, sabi nila, love of gods might not be our friend, but that doesn't mean Erudia is not our enemy anymore. Ang ibig sabihin ng pagtulong kay Levi ay tinutulungan mo si Erudia, at alam mo kung ano ang dahilan nito. Isang taksil. Hindi lang sa kumpanya, kundi sa bansa rin. Tandang-tanda pa rin ni Sammy ang kanilang sinabi, salita sa salita. Ang kanyang pagtatago na si Levi ay bawal para sa triple group, ngunit salamat sa kanyang pagkakakilanlan, hindi siya madaling patayin. Gayunpaman, maaari pa rin nilang itakwil siya at palayasin siya sa pamilya. Higit pa rito, inalis nila ang kanyang kapangyarihan at ikinulong siya sa solitary confinement sa loob ng 1 dekada bilang parusa. Si Sammy ay nabubuhay sa kadiliman sa nakalipas na 3 taon, kasama ang kalungkutan bilang kanyang tanging kaibigan.
Tatanungin siya ng mga Lenheim kung pinagsisihan niya ang kanyang ginawa. Nangako sila na papalayain nila kung aaminin niya ang kanyang mga krimen. Gayunpaman, hindi kailanman pinagsisihan ni Sammy ang kanyang ginawa. Kahit nabigyan siya ng pagkakataon, gagawin niya ang parehong bagay ng paulit-ulit. Poprotektahan pa rin niya si Levi, dahil nahulog ang loob niya sa kanya. Pagkatapos niyang makasama ito, nahulog na ang loob niya kay Levi. Nang malaman niyang patay na si Levi, naramdaman niyang may parte na rin siya sa kanyang pagkamatay, kaya hindi niya pinansin ang parusa sa kanya. Siyempre, galit na galit ang top brass nang malaman nilang nahulog siya kay Levi, kaya kinulong siya at pinilit na magsisi. Araw-araw nilang pinapahirapan siya, sinusubukang ipaaman sa kanya na siya ay mali. Nasanay na si Sammy, kaya kahit anong gawin nila ay hindi nila makuhang humingi ng tawad. Siya ay nasa kanyang mga limitasyon. Alam ni Sammy kung magpapatuloy ito, malapit na siyang mamatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2179. Ang pagkawala ng Love of Gods. Dumating si Josiah at ang kanyang club para makita si Sammy sa piitan. Kahit na wala siyang kapangyarihan na palayain ang kanyang anak na babae, ngunit nakakausap pa rin niya ito. Sammy, malaking pagkakataon. Sigaw ni Josiah. Sabihin mo lang ang salita at ikaw ay palalayain, patatawarin, at ibabalik sa fold. Sinulyapan ni Sammy ang kanyang ama, ngunit hindi siya nagpakita ng interes sa alok na iyon. Nakikipagtulungan kami ngayon sa Maya Industries. Ang kailangan mo lang gawin ay pakasalan ang kanilang tagapagmana at ikaw ay makakalaya. Ito lang ang iyong pagkakataon. Pinaglaban ko ito ng husto. Umiling si Sammy. Sumuko ka na lang, Dad. Hindi ako magpapakasal kahit kanino. Mananatili lang ako dito hanggang sa mamatay ako. Nahulaan ni Josiah kung bakit niya sinasabi iyon, kaya nagtanong siya, ano? Hindi mo pa rin makakalimutan si Levi. Oo, mahal ko siya, sagot ni Sammy. You little slut, kaaway natin si Levi, at may asawa na siya. Bakit ka nahulog sa kanya? Nagsimula nang magmura ang mga tao kay Sammy. Maging si Josiah ay umirap, pero bakit? Patay na siya. Hindi makapaniwala si Josiah sa narinig. Kung gayon, mananatili akong walang asawa sa buong buhay ko at mamamatay kasama siya. Dahil alam niyang hindi niya ito makumbinsi, sumuko si Josiah. Hayaan mo na siya. Hayaan ang kanyang kamatayan na magiging isang babala sa lahat sa Triple Group. Kuwait. Sinira ng Triple Group ang lahat ng ugnayan sa Love of Gods at bumaling sa Maya Industries, sinusubukang makapasok sa kanilang magagandang libro. Sa nakalipas na 3 taon, walang gaanong nagawa ang Love of Gods. Bukod sa paglilipat-lipat ni Lucifer sa unang taon at naging isa sa Fearsome Four, walang masyadong nakarinig mula sa kanila. Ang lahat ay lumalakas ng mas mabilis hanggat maaari, at ang mga bagong puwersa ay nagsimulang lumitaw, tulad ng Maya Industries. Gayunpaman, walang gaanong balita tungkol sa Love of Gods. Ang kakaiba, hindi na sila nakibahagi sa pagmimina ng mga katulad ng Sunstones. Sa kalaunan, hindi na ang Love of Gods ang bida sa palabas, at nakalimutan ng maraming tao ang tungkol sa pag-iral nito, o hindi pa nila ito narinig noon. Ang mga nakakaalam ng pagkakaroon nito ay nagtataka kung ano ang kanilang pinaplano, at bakit sila biglang nawala. Hindi nila mahawakan ang mga ito, para silang nawala sa manipis na hangin. Kakaiba ang pakiramdam dahil naisip nila na ang Love of Gods ay dapat isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa bagong mundong ito. Nagtaka ang lahat kung ano ang kanilang ginagawa, kabilang ang The Cardinal Hall. Sinubukan nilang tingnan ang Love of Gods, ngunit wala silang nakita. Para silang naglaho. Tinitingnan din ito ng iba, ngunit wala rin silang nakita. Ang dating pinakamalakas na organisasyon sa mundo ay tila nawala sa mga talaan ng kasaysayan, ngunit hindi ito tama para sa kanila. Gayunpaman, mabilis nilang itinago ang misteryo sa likod nila, dahil napakaraming bagong organisasyon ang pumapasok sa bawat taon. Kahit na ang mga Alapirs na dating nagtatrabaho para sa Love of Gods ay hindi maaaring makipag-ugnayan sa kanila. Nawalan sila ng kontak, kaya hindi nila alam kung nasaan ang lab. Iyon din ang dahilan kung bakit nagpa siya ang Triple Group na bumaling sa Maya Industries para sa tulong. Kung nariyan pa ang Love of Gods, lilipulin nila ang Triple Group para lang sa kanilang pagkakaulo. Ngunit pagkatapos ng kanilang pagkawala,
Ang Lab of Gods ay pinalitan ng maraming bagong organisasyon, tulad ng Maya Industries, Kings, at Garrison Industry. Bukod doon, si Levi, ang Lab of Gods' biggest nemesis, ay nawala kasama nila. 3 taon na ang nakalilipas, pinangungunahan nila ang mga headline sa mundo, ngunit ngayon ay wala nang nagsasalita tungkol sa kanila. Talagang nakalimutan ng lahat ang tungkol sa dalawa sa pinakamakapangyarihang entidad sa mundo. Walang sino man ang maaaring sisihin sa kanila, dahil ang mga panahon ay masyadong mabilis na nagbabago, at iyon ay isang maliit na pahayag para sa mga pagbabagong nangyari sa nakalipas na 3 taon. Ang ilang mga tao ay nagsabi na si Levi ay mabilis na maalis kahit na siya ay nakaligtas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2180. Gaano katatagal? Napakaraming manlalaban sa sandaling ito, at karamihan sa kanila ay mas makapangyarihan kaysa kay Levi. 3 taon na ang nakararaan. Ang ilang mga organisasyon ay gumawa pa ng isang makina na maaaring kalkulahin ang lakas ng labanan ng isang tao. Dati ay may kapangyarihan si Levi na mahigit 9,000, ngunit ngayon ay naging 5,000 na lamang siya. Sa madaling salita, siya ay isang pangkaraniwang manlalaban. Sa katunayan, si Levi ay hindi kahit na higit sa karaniwan, pabayaan ang isang nangungunang manlalaban. Dahil doon, sinabi ng lahat na kahit na ibunyag si Levi na nakaligtas sa pagsubok, mamamatay siya sa loob ng 3 araw, dahil isa siyang napakaraming manggugulo. Sinabi ng lahat na kahit sino mula sa bagong henerasyon ay makakatalo sa kanya ng walang oras. Kahit nabubuhay pa siya, walang ibig sabihin iyon. Hindi na siya ang bituin ng bagong panahon, at wala nang nagmamalasakit sa kanya, hindi na siya naging tagapagligtas niya noon. Sa madaling salita, si Levi ay isa lamang walang tao at walang pakialam kung mabuhay man siya o mamatay. Ibinahagi ng Cardinal Hall ang damdamin ng publiko. Si Levi ay walang iba kundi isang mahina na hindi man lang makakuha ng pwesto sa bagong panahon. Gayunpaman, magkaiba ang The Cardinal Hall at Aragon. Gaano man ang pagbabago ng panahon, sila pa rin ang hindi mapag-aalinlangan ng tagapagtanggol ni Erudia. Mayroon silang 1 toneladang mandirigma, at pinangunahan sila ni Edmund. Maaari nilang protektahan ang bansa, ngunit hindi si Levi. Kasama ni Levi, ang Lab of Gods ay naging walang iba kundi isang mahina sa mata ng lahat. Kung hindi sila nawala ng mabilis na gaya ng kanilang ginawa, ang mga bagong organisasyong iyon ay napatay na sila nang wala sa oras. Kahit na nakaligtas sila, mapapawi pa rin sila. Napakaraming mandirigma ang umuusbong sa bagong panahon, at itinulak nila pababa ang mga nangungunang mandirigma mula sa katandaan. Mabilis na muling tinukoy ng mga bagong mandirigma kung ano ang ibig sabihin ng pagiging nasa tuktok ng pyramid, at sinira nila ang mga record taon-taon. Sa unang taon, ang mga nangungunang mandirigma ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Sa ikalawang taon, sila ay 30 beses na mas malakas, at sa ikatlong taon, sila ay 100 beses na mas malakas kaysa sa kanila. Ang pinakamatinding pagbabago ay nangyari sa pagitan ng ikalawa at ikatlong taon. Ang unang 2 taon ay hindi nagpakita ng malaking pagbabago, ngunit ang mga antas ng kapangyarihan sa huling taon ay tumaas. Kung ang sino man ay hindi nakakaalam ng mas mahusay, iisipin niya na ito ay ibang planeta. Dahil sa mga pagbabagong naganap, inakala ng lahat na ang mga lumang Jima tulad ni Levi ay nag-iisa na pangkaraniwan lamang sa bagong panahon. Ang pagpasok sa Divine Leaderboard ay mas mahirap kaysa dati. Sa madaling salita, kung nabubuhay pa si Levi, hindi man lang niya kayang talunin ang kanyang mga alagad sa bagong panahon. Masasabi nila iyon dahil ginaya nila ang mga laban ni Levi noon. Madaling maabot ng mga alagad ni Levi ang ginawa ni Levi, dahil mas malakas sila kaysa sa kanya. Maging sila ay pareho rin ng iniisip ng masa. Gayunpaman, si Kirin at ang iba pa ay nasa sabik, dahil sa pananagutan na maaari nilang palitan si Levi at ipagpatuloy ang kanyang kalooban na protektahan si Erudia. Kahit anong mangyari, si Levi pa rin ang amo nila. Ngunit gayunpaman, nagbago ang mga panahon, at ang kanilang mga kapangyarihan ay tumaas. Sila ay 100 beses na mas malakas kaysa dati. Kahit na iginagalang pa rin nila si Levi, alam ng lahat na mas malakas na sila kaysa kay Levi. Huwag kang mag-alala, boss. Itutuloy namin ang iyong kalooban. Si Erudia ay atin upang protektahan. Ngayong mas malakas na kami kaysa sa iyo noon,
Oras na para kunin ang mantle. Magpahinga sa kapayapaan, boss. O hindi bababa sa iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Kirin at ng iba pa. Ang lahat ay mas malakas kaysa sa dating Levi, at iyon ang katotohanan. Kung si Levi ay nasa parehong antas na siya ay 3 taon na ang nakakaraan, kung gayon maraming mga tao ang mas malakas kaysa sa kanya. Siya ay walang iba kundi ang kasaysayan. Maging si Kirin at ang iba pa ay kailangang umamin dahil napatunayan ng mga bagong manlalaban ang kanilang katapangan. Nais ng mga lumang kaaway ni Levi na siya ay buhay pa, dahil gusto nilang magkaroon ng rematch pagkatapos nilang makuha ang kanilang mga kamay sa bagong kapangyarihan. Kuwit-kuwit, bumalik sa Prison of Darkness sa abandonadong base ng Sacred Organization, nakalabas na si Cyrus mula sa kanyang nag-iisang pagsasanay. Siya ay nakakulong doon sa loob ng 3 taon, tulad ng ginawa ni Levi, at siya ay naging mas malakas kaysa dati. Magkagayunman, hindi pa rin siya makalaya sa kulungan. Maestro, hanggang kailan ka mananatili doon? Napatingin si Cyrus kay Levi. So yun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na videos.